Welcome back mga ka-adventure. Kumusta pa kayong lahat? Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Another day, another adventure. Muli niyo po kaming sabahan sa pinagawang adventure na amin pong ginawa. Let's go! Isang mabilisang kain kaya mamamatay na rin yung GoPro natin. 1% na lang. Yari na. At muli sa lahat ng mga bago sa channel na ito ay huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-on ng notification bell para laging updated sa mga bagong adventure na kagaya po nito. What's up mga ka-adventure? Isang mapagpalang umaga sa atin pong lahat at of course another day, another adventure at another tropa ang mga kasama natin for today's adventure. Merong import na napakalupit na angler na sumama sa atin, si Boss Dave. Si Boss Dave Hanoras. Ayun oh. Hello, good morning. Shoutout sa lahat ng mga angler dito sa Puerto Princesa. And syempre, yung ating import all the way from Sunbeak. Ayun. Wow! What's up? Yeah. Adventure time! Adventure time. Wala si ano, let's go. Mamana na. Wala. Si Nick po mga ka-adventure. At kung nyo pong maalala, nakasama na natin maraming beses na si Nick sa mga lakad din natin. Especially kapag San Vicente ang pinag-usapan. Siyempre di mawawala, Boss Job. Good morning. Let's go! Let's go. Tsaka si Momong. Pagod ko sa'yo. Korean. Ayan. Samahan nyo kami ngayong araw mga ka-adventure. At muli, mag-claim ng mga blessing na nakaset sa atin sa araw na ito. Kaya samahan nyo kami. And again, thank you so much sa lahat po na patuloy na masama tumatangkilik at wala sa mga sumusuporta sa lahat ng ating mga adventure na ginagawa. Maraming salamat din. To God be the glory and God be us all. Let's go! Kung wala. Pipiling wala. Alright, tayo mga adventure sa spot. Let's go. And for today's adventure ay dito lang kami sa may harapan malapit sa San Jose Playa 8 kung saan kami nakahuli ng mga mamo dito sa mababaw. At sa ating unang dive sa araw pong ito ay napakalabo ng visibility mga ka-adventure, kaya no choice, kailangan talaga natin magantay at maghanap ng anything na pwede nating maulam. Sa pagkakataon pong ito, sobrang init ng panahon, summer na, kaya mas mabuting magliwaliw at mag-enjoy at mag-adventure tayo sa dagat kaysa naman tumambay lang tayo sa bahay. Kaya let's go! Samahan nyo kami! At pagkatapos ng napakaraming dive mga ka-adventure, finally, nakakuha na rin tayo ng ating pong kauna-unahang isda sa araw pong ito. Pero inabot din tayo ng halos 1 minuto at kalahati bago lumapit at nakalabitan ang ating naging kauna-unahang isda sa araw pong ito. Wow! Isang grupo ng mga drag-drag or Spanish flag snapper ang lumapit sa ating mga ka-adventure at syempre, pinili natin yung mas malaki. Wow!
Pagkatapos ma-secure ang isda mga ka-adventure, here we go for another dive at napakadaya talaga ng GoPro at syempre ang enhancement ng video sa pag-edit natin kaya mukhang malinaw ang visibility mga ka-adventure pero ang totoo niyan, napakalabo po pero buti na lang ay natatanaw pa within 2 to 3 meters na range kaya po every time na meron tayong target in that range specifically ay nagpo-pull kagad din ng trigger. Isang curious na suran or unicorn fish ang na-attract sa atin mga ka-adventure at na-curious kaya inag-antay pa tayo na ilang segundo pa hanggang sa totally nakalabitan din natin at na-secure ang ating ikalawang isda sa araw pong ito. Hindi sobrang laki mga ka-adventure pero syempre, tumpag na ang bahon nito mamaya. Wow. At sa pagkakataon naman ito mga ka-adventure, decided na ako nakuhain na sana yung pickaxe grouper na nakita ko dito. Kaya lang yung nag-decide na akong kunin na siya at ilabas na ang flashlight para hanapin ito. Ay hindi ko naman siya nakita mga ka-adventure. Kaya pagkatapos po ng dive na to ay nag-move on ako at naglangoy pa lapit sa bangka hanggang sa nasumpungan ko si Nick ng Sandvik Spearfishing at sinesecure niya ang kanyang kauna-unahang isda sa araw pong ito. Isang good size na mangrove snapper or mangagat. Sobrang bata pa ni Sandvik Spearfishing or Nick mga ka-adventure pagdating sa larangan ng pamamana or paninisid. Pero by far, isa siya sa mga spiro na na-meet natin na even though na beginners pa lang, napakalalim ng sumisid. Kaya lagi nga natin paalala sa lahat, huwag nyo pong i-goal na maging magaling mamana. Kundi i-goal nyo na magaling kayong sumisid. Mag-equalize, mag-breath hold, at sumisid ng malalim. Kasi pag magaling na po kayo sa part na yan, ay mas easier na lang mag-workout ng spearfishing talent. Pagkatapos natin makuha na ng video si Sandvik Spearfishing mga ka-adventure ay lumangoy ako malapit sa bangka at plan ko ay i-unload lang itong pana kaya dito ako sa malapit lang nagsagawa ng paninisid at pananambang
at pag-aantay sa ilalim kung may something ba tayong pwede makalabitan dahil after po ng sisid na ito ay lilipat kami kasi medyo matamlay talaga at sobrang lumalabo na ang visibility and we have to move somewhere kung saan possible na makahuli kami ng something na malaki para sa araw pong ito. At nung gabi pala mga ka-adventure, bago kami nagsagawa ng pamamana sa araw pong ito, ay may nadisgrasya po dito sa may Honda Bay Puerto Princesa, sa may Kauri Island, na isang trainer po ng fitness or boxing na nag-night spear fishing at binawian po ng buhay. Kaya again, dobling ingat po sa lahat po ng mga kapwa ko local spiro dahil hindi talaga biro ang paninisid at pamamana, and lagi natin tatandaan at lagi nating payo sa lahat na no fish worth our life. At habang ako ay pabalik sa bangka mga ka-adventure, eto, nadaanan ko si Boss Job at sa bangka naman ay na-curious din ako kung ano naging huli ni David Hanuras na isang angler. Kaya tara, silipin natin yung mga nahuli niya. Eto, samot-sari at napakarami. Sigurado na ang pang-ulam niya mamaya sa bahay nila. Wow. At dito sa ikalawang spot na aming puminuntahan mga ka-adventure, halos 1 o 2 kilometro lang ang distansya kung saan nadisgrasya yung trainer po na si Mr. Solon. At sa ating pong unang pagsisid ay nanambang ako dito sa may ledge ng coral reef, knowing na sana ay merong something na malaki na pwede nating makalabitan. At ang kagandahan ng mga ka-adventure, even though na medyo malabo ang visibility sa itaas, pero sa ilalim naman ay kitang-kita, kaya tamang antay-antay lang muna. At syempre, naniguro na ako mga ka-adventure. Kinabit ko na yung aking pong belt reel sa ating pong pana para in case man makapana tayo ng malaki ay hindi tayo kakabahan at siguradong hindi tayo aagawan ng pana. At sa dive namang ito mga ka-adventure, may badlon sa malapit. Sa ilalim na pala ako nag-turn on ng GoPro mga ka-adventure kasi pa-drain na yung akin pong battery. Kaya limited na ang aking pagkuha ng video. Pero eto ay pinilit nating kuhanan at lapitan mga ka-adventure dahil ayaw lumapit ng badlon. Tayo ang nag-adjust hanggang sa na-secure naman natin. Wow. Good size na ang badlo na ito mga ka-adventure at medyo may kalaliman na. Kapag sumangad ka po dyan sa buhangin sa may bottom part,
aabutin na siya ng halos 20 meters. At habang kami patuloy sa pamamana mga ka-adventure, nag-approach ako na mag-dive at manambang sa mas malayong distansya papunta dito sa may malaking bato. Kasi sabi ni Boss Job ay merong dalawang Maori na naandyan lang sa unahan at ang isa pala ay nakuha niya na. Kaya nagbaka sakali ako na sakaling makuha pa natin kahit yung isa sa kanila. Napakamatrido at napakatagal talagang lumapit ng Maori mga ka-adventure. Tapos ayan, hindi pa totally in-expose ang katawan. Tapos nung nakita niya ako, lumangoy paibaba. At nung pagsilip ko, wala na mga ka-adventure. Kaya no choice, kailangan natin mag-resurface. Kahit nanghihinayang tayo ng sobra na hindi natin nakalabitan. Pero sige lang, kailangan talaga. Weather lang. At sa pagkakataon naman ito mga ka-adventure, sa may ledge or edge ulit ako ng coral reef bumaba at dito nag-antay mga ka-adventure. Around 15 meters po ang lalim kasi naando na talaga sa ibaba yung mga isda at dito pala nakita si Sandvik Spear Fishing ng napakaraming kanlay mga ka-adventure at ang isa ay nagtago na nga dito sa may mga malalaking bato at hindi tinigilan ni Boss Job maninisid hanggat hindi niya ito nababawasan pa. Wow. Pinupuntirya ko sana yung Lipty at yung Maori Snapper mga ka-adventure pero yung Midnight ang lumapit at malaki na kaya pwede na ito. Huwag na tayong mamili kung ano ang blessing na naandyan. I-claim na agad natin yan. At sa pagkakataon naman ito mga ka-adventure, naghiwalay-hiwalay kaming tatlo. Pero magkalapit lang naman. At kanya-kanya kaming silip sa mga bato kasi nga hahanapin namin yung mga malalaking Maori na nagtago dito.
Napakahirap na mga butas dito sa malaking bato na pinasukan ng Maori mga ka-adventure, kaya hindi na natin pinilit at pagkaahon ko, agaran nagsagawa ng panibagong paninisid at this time, mga kitong naman ang tatargetin natin kasi naandyan lang sila sa paligid. At nakabawas naman tayo mga ka-adventure, ganoon talaga, no choice, wala kasing agos. So hindi kami nag-expect ng mga pelagic or anything something malaki. Especially kapag malapit lang dito sa may Honda Bay area. Pero kapag gumanda na po ang panahon at nag-aagos, pupunta kami sa mas malayong area. The last time na pinanaan namin kung saan nakakita kami ni Red Channel ng mga King Mac at malalaking red bass. Wow. At dahil napakakirot makatinik nitong kitong mga ka-adventure, nilagay ko sa buhay ni Boss Job. At sa mga nagtatanong kung ano ba talaga itsura ng Maori Snapper or Maori Sea Perch ay eto. Kulay dilaw siya na kanuping mga ka-adventure at napakasarap talaga ng isdang yan. At maya-maya lang mga ka-adventure, umahon na si Boss Job at dala-dala niya na yung isa pang Maori. Wow. Kaya kung inyo pong maalala, pag sa kanipo, walang ibang pinakamagaling sumilip at maghanap ng isda sa butas ng bato, kundi tangay kulot lang yan. At dito naman sa puerto, si Boss Job naman ang expert pagdating sa ganyan. At sa pananambang namang ito mga ka-adventure ay inaantay kong totally lumapit talaga itong red bass, kaya lang alanganin talaga at exposed kasi tayo kaya hindi ko na rin pinilit. We'll see you again next time. At pagkabalik ko dun sa area kung saan ako nakapana ng badlon mga ka-adventure, another grupo ng badlon ng umahon at syempre, naniguro na tayo ng isa kasi po, approaching pa lang ako sa ilalim ay sinalubong na ako ng mga grupong yan at nakapag-on pa ako ng camera, kaya nagulat sila at hindi na kumpul-kumpul, pero sayang kung nakapag-on kagad tayo ng camera, eh baka nakadalawa sana tayo. Wow. At pagkatapos nating masecure ang isda mga ka-adventure, langoy na rin ako, diretso pabalik sa bangka at tama na kasi talagang napakarami na ng dives na ating pong ginawa mga ka-adventure. Napaka-excellent po ng clip na ginawa natin, pero ang totoo po niyan, more than 100 videos na or 100 clips ang meron sa adventure nating ito. Pero again, kailangan nga nating piliin lang yung mga adventure na merong tayong isdang nahuli at hindi natin pwedeng i-upload lahat ng buo kasi magiging full movie na tayo. Baka mga ilang oras na rin at maboring kayo. Kaya maraming salamat patuloy sa lahat ng sumusuporta at tumatangkilik at walang sawang nanonood sa lahat po ng ating pong mga adventure na ginagawa. All these things are credit to you and especially sa ating pong Panginoon. Maraming salamat and to God be the glory. And God bless us all. Let's go! Uwi na! Right, let's go. Uwi na. Pero syempre, on the way, inihaw na si Boss Job. Nang inihaw mo, Boss Job? 50. Wow. Saka surahan. Eh, malate-late mo niyan, 40 lang. Ano mong? Paldo mong? Sayang mang sa mong? Sayang mamsa. Okay lang yan, masayang. Okay lang yan,
yung angler natin mga ka-adventure, grabe oh. Oh, Wow. Kung pakita yung pinap-tap. Yan. Oh. grabe oh. Masaya na. Good on. Yeah. Let's go today. At diyan nagtatapos sa araw na ito ang ating pamana adventure, pero bago umuwi, kakain muna kami ng masarap na inihaw mga ka-adventure. Wow. Adventure, isang mabilisang kain kaya mamamatay na rin yung GoPro natin. 1% na lang. Ah, Yari na. lumi ang hang. Pagsubok agad ang sili. Budil fight to. Sabi ko kayo doon eh. Hindi nyo nga bro. Bakulit. Balikan natin yun. Buya. Duty ka na? Hindi ko ako bante. Saan napunta yung buya na yun? Napulot niya yun. Ba't may napansin ako nung nagapula dyan kanina sa malapit ko? May kantilan. Hindi ko na yung pinansin kasi sabi ko baka may nagadive din. Kasi may ano ba? Nakatali. Hindi ko alam nakabitaw. Sayang nga rin ba siya? Ang kilo na rin. Yun lang talaga yung isda ko ng umaga. The only one. Lami kayo. Lami kayo? Lami ka mong? Tsaka sunod sabi na bista. Sa Tumado. Dito lang. Oo. Baka namin sabi na besta mga ano pa. Mga Sunday bro. Ako dun. Dala ako sa sakyan. Tama ka? Yan. May kulit no? Yung Sabado pa duty ko. Palag pa ako na. Wow. Ilang araw kong balikan ako? Oo. Dala ba? Para Overnight. alas na ng mga 7 siguro. Patay na. Konting-konti na lang. Bibinggo na sila. Yummy. Masarap. Yun o. Sarap. Kayo? Ayaw mo ng suran? Ayaw. Masakit sa paa. Uwi na. Lord, for the guidance and the blessing na natamo namin sa araw na ito. And now, we'll see you po sa ating another adventure. Let's go! Ingat! See you sa Saturday! Alright! Ingat. Mga adventure. Ayun mga adventures, so bago tayo magtapos, ay dako po muna tayo sa ating pong shoutout sa pinaka-owner comment, si Adonis Bislig Jr. at top 5 natin, Ricky Dalimoos, Boss Dale TV, Felicito Hungay, Pain Expert One Life History, and si Miss Glenda Banstrow. At nais pala natin patiin ang anak ni Romeo Umali na si Princess na magdaraos ng kanyang karawan ngayong April 30. At shoutout din natin sila Cheche Sonyo, Miss Cariva, hello po Miss Cariva, good evening po, Rafi Aranda, Kevin Peligro, Michael John Tibal ng Cavite, Sherwin Marana ng Qatar, Jam Yamya, Jonathan, Elmo Grande, Lorenzo family ng Porac, Pampanga, Miss Telma Mendoza ng Tiaong, Quezon, Alonzo family ng Bohol, Padyak ni Ian ng Mandaluyong, Miss Beth Jimenez, Junsan ng KSA Jeddah, Tony Arenas and family ng CDO, Rex Asuncion, Joy Makasinag ng Bicol, Balon family ng Bohol, Melchor and Fe Geliebe ng Maasin, Christian Samson ng Romblon, Arnolfo Travel Adventures ng Dapitan City, SMD Miho, Richard Dongon, Marlo Silagpo ng Dumaguete City, Saldi Guetta, Miss Jubilin Dadula, Mark Kevin Sakid,
Bebot Vice, Gerald Explorer TV, Roland Cabusas Cabo, Idol Terso Manuel Laurio, and Team Noranda ng Canada, Kuya Larry Santi ng Hawaii, Miss Anonymous ng Jensen, Miss May Stakio ng Solid Harabas Hong Kong Chapter, Miss Minute Paras ng Hong Kong Chapter din, Miss Mimi Manoloto, Miss Sabina Shmed, Miss Oliva Mendoza, Miss Meta Purino ng UAE, Miss Glenda Banser ng Perth, Australia, Miss Venus and Jewel Burila ng Oceanside, California, Miss Elisa Gomez, Miss Teresa Lawigan, Doc Stephanie Ferrer, Miss Emma Gokong, Miss Rosalino Campo, Miss Emme Yamada ng Japan, Miss Jen Agno, Miss Jen Amor, and Miss Jen Witherspoon, Miss Jessica Vista, Miss Angel Hernandez, Miss Angela Laborse ng Oregon, Nicolas, shout out, Miss Master Ray Dubibar, The Lost Explorer, Miss Mai Bugawisan in Master Reach ng California, USA, by Alvic and Miss Manilyn Paner, and the Chicago Friends, of course. Lipay Lifestyle and by Rowel Paras ng Negros Bendoy, Bro Rowel Balabo ng Saudi, Joel Sunobalde ng British Columbia, Isaiah Raper, Mark Wilfred Caba, Renante Malahos, Julito Cuesta, Alan Abanador ng GMA Cavite, Romeo Barel, Ags Clesi, Erickson Nacario Vlog ng Maa Davao, Gerald Kimora ng Marinduque, Eve Lamoresa ng Dapitan, Kayo Dingding ng Quezon Province, Randy Marcojos ng Kandihay, Cebu, Bohol, Kim Austin ng Tautau, or Kim Austin Tautau, Vincent Ferrer ng Marinduque, Galas Family, Paul Caballero, Francis Torres, Gerson Bandiola, Muroy Pagayon ng Lanao, Jean Aresgado ng Davao, at ang Calhoid team of Spearfishing Maboa. At sa mga ripo natin na shoutout, we'll see you sa ating pong susunod na adventure. And that's it sa ating pong adventure ngayong araw mga ka-adventure. Again, maraming salamat and thank you for watching, and we'll see you po sa ating pong susunod na adventure. Maraming salamat and to God be the glory, and God bless us all. Let's go!